Ikapito ng Disyembre, 1941. Isang petsang yumanig sa buong mundo sa biglaang pag-atake ng hukbong Hapon sa Pearl Harbor. Tuluyang napasok ng Estados Unidos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit bakit nga ba pinili ng Japan na lusubin ang isang makapangyarihang bansa? At ano ang kaugnayan nito sa matagal ng digmaan ng Japan sa China? Upang maunawaan natin, balikan natin ang mga pangyayaring naganap bago pa man sumiklab ang digmaan sa Pasipiko. Upang maintindihan ang naging desisyon ng Japan na lusubin ang Pearl Harbor, kailangan nating bumalik sa taong 1939 sa gitna ng nagpapatuloy na ikalawang digmaang Sino-Japanese. Sa panahong ito, malinaw nang huminto ang mabilis na pagsulong ng hukbong Hapon sa loob ng China. Noong 1937, ang pag-abante ng mga sundalong Hapon ay halos 29 na kilometro kada araw. Ngunit pagsapit ng 1939, bumaba ito sa mas mababa sa 1 kilometro kada araw. Isa itong malinaw na senyales. Nalulubog ang Japan sa isang digmaang mahirap tapusin. Mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon nang pumasok ang mga bagong puwersa sa digmaan sa Asia. Noong May 1939, nagkaroon ng sagupaan ang mga puwersa ng Soviet at ng Japan sa Khalkhin-Gol sa hangganan ng Mongolia. Nagsimula ito bilang isang maliit na ambush, ngunit mabilis na nauwi sa isang seryosong labanan. Ang pinakamalaking banggaan ng dalawang regional rivals. Pinamunuan ni General Georgy Zhukov, malubhang natalo ng hukbong Soviet ang mga Hapon. Isa itong dagok sa kumpiyansa ng Japan at muling nagpasiklab ng takot na baka lusubin ng Soviet Union ang Manchuria na kontrolado ng Japan. Para sa Pangulo ng China na si Chiang Kai-shek, may pag-asa. Inaasahan niyang maaaring direktang makialam ang Soviet Union sa digmaan laban sa Japan. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng kasaysayan. Noong August 24, 1939, inanunsyo ng Nazi Germany at ng Soviet Union ang Molotov-Ribbentrop Pact, isang kasunduang hindi mag-aatake sa isa't isa. Para sa Japan, lalo nitong pinalakas ang takot sa posibleng paglusob ng Soviet. Para naman kay Chiang, malinaw ang mensahe. Hindi na siya aasahan ng tulong ng Moscow. Napatunayang tama ang pangamba ni Chiang. Natigil ang karahasan sa Khalkhin-Gol at inilipat ng Soviet Union ang atensyon nito sa Europa, lalo na sa Poland. Nang sumiklab ang digmaan sa Europa noong September 1939, halo-halo ang naging reaksyon sa Japan. May mga militaristang humanga sa tagumpay ng Germany, ngunit may mga sibilyang lider na natakot na madamay ang Japan sa mas malaking digmaan. Sa loob ng pamahalaan ng Japan, unti-unting nabuo ang isang pagkakabahabahagi at sa gitna ng tumitinding tensyon sa buong mundo, lalo pang naging mahalaga para sa Japan na wakasan ang digmaan sa China. Isang digmaang patuloy na umuubos sa resources ng Japan. Bagamat patuloy pa ring nakakakuha ng teritoryo ang Japan, nasakop nito ang Nanchang noong Mayo at ang Nanning noong November 1939. Hindi pa rin ito nakamit ang tunay na tagumpay. Para kay Chiang Kai-shek, nagbigay ang ikalawang digmaang pandaigdig ng isang pampulitikang oportunidad. Kung maipapakita niyang bahagi ang digmaan ng China sa mas malawak na pandaigdigang labanan, mas madali siyang makakakuha ng suporta tulad ng kanyang sinabi. Ang digmaan sa pagitan ng China at Japan ay hindi lamang usapin ng dalawang bansa. Ito ay usapin ng buong silangang Asya at ng buong mundo. Layunin ni siyang na makakuha ng mas malawak na internasyonal na suporta
lalo na sa armas. Matapos ihinto ni Hitler ang tulong ng Germany sa China noong 1938, ang Soviet Union ang pumalit bilang pangunahing supplier, bagamat nabawasan ito matapos ang Nazi-Soviet Pact. Kalaunan, Britanya, Pransya at Estados Unidos ang pumuno sa kakulangan. Sa pamamagitan ng Burma Road at French Indochina, nakapasok ang mga supply kahit mabagal at delikado. Ngunit hindi ito sapat. Noong 1941, mahigit 800,000 tonelada ng supply ang ipinadala ng Estados Unidos sa Britanya. Samantala, 16,000 tonelada lamang ang napunta sa China. Upang mapanatili ang tulong, kinailangan ni siyang naipakitang may kakayahan at pagkakaisa ang kanyang pamahalaan. Kaya noong taglamig ng 1939, naglunsad siya ng mga opensiba. Bagamat marami ang bilang ng hukbo, hindi gaanong maganda ang naging resulta. Pagsapit ng 1940, lalo pang bumigat at humirap ang sitwasyon. Nasakop ng Germany ang France at muling nabaling ang atensyon ng mundo sa Europa. Samantala, patuloy na pinuputol ng Japan ang mga linya ng supply ng China. Noong July 1940, naging punong ministro ng Japan si Prince Fumimaro Konoe. Nahaharap sa kakulangan ng pagkain at krisis sa ekonomiya. Nais ng kanyang pamahalaan na samantalahin ang likas yaman ng China. Ngunit kailangan muna nilang tapusin ang digmaan. Isa sa mga susi ng supply ng China ay ang Haiphong Yunnan Railway sa French Indochina. Nang tumanggi ang mga otoridad ng Vichy France na putulin ito, sinakop ng hukbong Hapon ang hilagang Indochina noong 1940. Bagamat walang paunang utos mula sa Tokyo, pinagtibay ito ng pamahalaan matapos ang pangyayari. Kasabay nito, pinilit ng Japan ang Britanya na pansamantalang isara ang Burma Road. Ngunit ang mga hakbang na ito ay naglapit sa Japan sa isang mas mapanganib na konflik, ang Estados Unidos. Bilang tugon, nagpatupad si Pangulong Roosevelt ng unang economic sanctions laban sa Japan. Kabilang dito ang pagbabawal sa pag-export ng scrap metal at aviation fuel. Mas lalo pang tumindi ang hidwaan ng permahan ng Japan ang Tripartite Pact kasama ng Germany at Italy. Isang alyansang malinaw na nakatuon laban sa US. Sa loob ng China, may isa pang banta si Chiang, ang lumalakas na Communist Party ni Mao Zedong. Bagamat formal na nagkakaisa ang nationalist at communist, malinaw na nanganganib ang alyansa. Noong 1940, naglunsad ang mga komunista ng 100 Regiments Offensive na nagdulot ng malalaking pinsala sa infrastruktura ng Japan. Ang tugon ng Japan ay brutal, malawakang pagpatay sa mga sibilyan, at ang kilalang 3-alls policy. Patayin ang lahat, sunugin ang lahat, nakawin ang lahat. Pagsapit ng January 1941, tuluyan nang nagkaroon ng banggaan ang puwersa ng nationalist at communist. Bagamat nanatili sa papel ang United Front, sa realidad ay patay na ito. Sa panig ng Japan, patuloy na lumalakas ang impluwensya ng militar, lalo na ng hukbo sa ilalim ni Hideki Tojo. Noong April 1941, pumirma ang Japan at Soviet Union ng Neutrality Pact. Nagbigay ito ng laya sa Japan na ilipat ang mga tropa nito patibok, patungo sa Timog Silangang Asya na mayamang rehiyon sa langis at goma. Ngunit may hadlang, ang lakas industrial ng Estados Unidos. Alam ng mga lider ng hukbong dagat ng Japan na kung magkakaroon ng digmaan, kailangan nilang umatake muna. Para kay Admiral Yamamoto Isoroku, malinaw ang panganib ng paghintay. Noong July 1941, matapos sakupin ng Japan ang Timog Indochina, ipinataw ng Estados Unidos ang oil embargo. 80% ng langis ng Japan ay galing sa Amerika. Para sa Tokyo, ito ay halos isang hatol sa digmaan. Sa huling bahagi ng 1941,
tuluyang bumagsak ang diplomasya. Noong Disyembre 1, tahimik na iniwan ni Emperor Hirohito ang isang Imperial Conference, isang senyales ng kanyang pahintulot, at hindi alam ng Estados Unidos kung saan tatama ang magiging pag-atake ng Japan. Ngunit habang nagdedebate pa ang mundo, 6 na aircraft carrier ng Japan ang tahimik nang naglalayag sa karagatang Pasipiko. Ang kanilang target, Pearl Harbor. Ang pag-atake ay hindi lamang nagpasiklab ng digmaan sa Pasipiko. Pinag-isa nito ang digmaang Sino-Japanese at ang ikalawang digmaang pandaigdig. At sa halip na mailigtas ang Japan mula sa pagkabalaho, ito ang nagdala sa bansa sa ganap na pagkatalo noong 1945 matapos ang pagbagsak ng mga bombang atomika sa Hiroshima at Nagasaki. Mula rito, nagbago ang mundo. Pumasok sa Cold War, sa karera ng sandatang nuclear, at sa isang panibagong yugto ng pandaigdigang takot at kapangyarihan.